Tila isang debutanteng dilag ang syudad ng Iloilo. Matapos ang ilang taon, handa na ito muling humarap sa madla. Sa buong Pilipinas, sa buong mundo, masiglang nagbabagong bihis at patuloy na pinayayabong ang sarili. Niyayakap ang kaunlaran. Marami na rin ang nahalina sa angkin nitong ganda. Mga lokal at banyagang turistang umabot sa halos 70,000 noong nakaraang taon. Natuto na raw ang lungsod mula sa mga malamusmus na bangayan ang naging sanhi ng madilim nilang nakaraan. There was disunity. The political leaders were warring at each other. A congressman wanted to put up a sports arena. The mayor would not allow it. The mayor would like to put was asking for the national government to help us with a hospital. But the congressman, being from the national government, had opposed it. So there was no growth. Nobody was helping Iloilo. And even the Ilonggos themselves did not help themselves. The businessmen started keeping their money and did not invest their money. So there was no growth. Dito nagsimulang magkasundo ang lahat ng grupo sa politika at sinimula na tinatawag nilang Transformational Change Revolution. Mamamayan daw ang naging susi ng kanilang tinatamasang kaunlaran sa kanilang malaking pag-igpaw mula sa nakaraan na tinulak ng isang ideyang ginawa ng lokal na pamahalaan. People were always resistant to change. What we did, we had slogans. In 2010 to 2013, it was putting a sense of pride, a sense of ownership on the Ilonggos. Parang pinapaharap sa kanila kung what is happening. That we have a dirty city and a city that needs something to be done. And it is already a sleeping city. Part of that was to encourage our local businessmen to get their money in the banks and start investing. And that is what we're experiencing right now. So it's a community effort now? That is correct. That is correct. Ang pagpapalawak ng mga espasyo sa syudad na ito, nagpalawak din sa oportunidad na sumali sa lumalagong ekonomiya. Isa si Soy sa mga negosyanteng nahikayat mamuhunan dito sa lungsod. Nasa construction business daw siya ng una pero kinalaunan napunta ang kanyang negosyo sa isang bicycle store. I modified it to fit the bike lane. So, nandito yung bike lane. I have my bikes. Most people come here for yung convenience. Kasi if you wanna bike somewhere else, walang infrastructure eh. At least dito, you're protected. Hunyo nung nakaraang taon ng pasinayaan ni Pangulong Aquino ang pinalawak na Senator Benigno Aquino Jr. Avenue dito sa Iloilo City. Mula sa dating 4-lane highway, ginawa itong 8. Nilagyan ng tawiran, bike lanes, at service road para maiwasan ang traffic at maging pedestrian-friendly. At dahil nasa tapat lang na Aquino Avenue, unti-unti raw napansin ang kanyang negosyo. We started with bike rentals and then coffee shop and then the convenience store. So mas okay ba yung business mo ngayon as compared to, let's say, the electronic business that you had? Yeah. Are you earning better now? Right now, maybe I can say I'm earning better and I'm happier. Okay. Compared to the personal and business. Personal right, and no? business, I na-mix na siya. Naglalaro sa 75 hanggang 150 pesos kada oras ang renta ng mga bisikleta kina Soy. Maliban na lang daw kung may organized tours. Barya nga lang daw ito kung iisipin pero hindi raw nito matatawaran ang maisakatuparan ang kanyang personal na advokasya. Pag may mga rides, we always pass by here also to promote and also to show na biking talaga is alive and well. Sakay ng isang bisikleta, sinamahan ako ni Soy na bagtasin ang bike lane. Sa lapad ng 5 metro ng bike lane na ito, nagtatagpo ang iba't ibang klase ng mamamayan. Madalas mga nagbibisikleta, nagja-jogging o di kaya naman ay mga taong sadyang nilalakad ang kahabaan ng daan sa halip na sumakay ng sasakyan. Nakatutuwang isipin na ang kaunlaran nagbibigay daan din sa pagbabago ng mentalidad ng komunidad. Patunay dyan ang street hierarchy na umiiral at matamang sinusunod sa lungsod. So nauna dyan ang pedestrians, sumusunod ang mga tulad namin mga cyclists at sinusundan naman ang mga motorists.
Plano pa raw palawigin ang bike lanes na tatawid mula bayan ng Dumangas hanggang Arevalo at Aquino Avenue hanggang airport. 25 kilometrong daang para kay Soy ay nagsisilbing tanda ng mga progresibong syudad sa mundo na siyang patutunguhan daw ng lungsod ng Iloilo. For a long time, ang daming squatters dito nakikita mo. Ang hirap tanggalin nun, di ba? And then, through political will, nagawa mo tong malaking highway. Parang, if you're into development, now you're talking. Kasi sila, napaalis mo sila, and then there's room for development na. So, ano na siya, nagsaspread na. Sa loob lang ng 15 taon, naisaktuparan na raw ang pagbabagong bihis ng Iloilo City, kung saan nagtatagpo ang luma at bago, nakaraan at hinaharap. Gaya na lang ng runway at tore ng lumang airport na ngayon parte na ng magiging business district. Isang espasyo sanang pwedeng iwanang nakatiwangwang o puna ng masisikip na gusali, ngunit tulad ng mga progresibong bansa, inayon ito sa espasyong pagdadaanan ng kaunlaran. Tulad ng inilatag sa urban planning ng mga progresibong bansa tulad ng Canada, ang mga espasyo sa Iloilo ngayon ang nagbibigay daan para higit kilalanin ang kasaysayan nito. Dahil ang bawat simbahan at ribulto sa mga plaza rito nagsisilbing marka ng kanilang karangyaan. Mga bukas na espasyo nagpapaalala ng kanilang pagkakakilanlan. The Ilonggos are very passionate about the past of their history kasi parang ito lang yung kanyang sense of identity niya na that we were once a very proud, very industrious na mga tao who contributed to the national economy and who made it great na naging known kami and we were called the Queen City of the South then, no? So we kind of took off from there. So sabi namin if this was really of that value at that time, we should preserve it. We have to establish our culture, our history, so that we would be able to know where to go because we knew who we are and what we are. Kilala ang distrito ng Haro bilang sinaunang syudad ng Iloilo dahil sa dami ng naisaayos at napreserbang heritage buildings. Ilan sa mga ito ang Kampanaryo ng Haro, ang lumang munisipyo, at ang ancestral houses gaya ng Montinola House, Casa Marikit, at ang Nelly Garden na itinuturing na Queen of Heritage Houses ng syudad. Lahat nagpapaalala ng marangyang pamumuhay ng mga Ilonggo noon. Pero isang kalye sa Iloilo City ang namumukod-tangi mula noon hanggang ngayon. Ang dating Jose Maria Basa Street na mas kilala na ngayon bilang Calle Real. Maiahalin tulad sa isang malaking museyong nagpapakita ng arkitektura ng mga gusali noong panahon ng mga Kastila at Amerikano. Naging sentro ng kalakalanan ng sangang ito bago magtapos ang pananakop ng mga Kastila at naging shopping at entertainment district naman mula noong 1930s. May sinihan at magagarang tindahan. Lahat na isaayos at naibalik sa dating anyo at isa na ngayong heritage site sa lungsod. Ayon kay Butch, iba't ibang ordinansa ang inilatag ng lokal na pamahalaan, gaya ng tax incentives para mahikayat ang mga Ilonggo na magnegosyo o di kaya naman ay parentahan ng mga gusali sa Calle Real. Pero nasurpresa raw sila sa naging reaksyon ng ilan. In the case of downtown Iloilo, we noticed na hindi masyado sa incentive sila na binibigay na namin by virtue of the ordinance. Nung nakita nilang yung kanyang neighboring building ay nag-retrofit, na-fix up niya, na-repaint niya, and then lumago yung kanyang business, it also encouraged them na, wow, parang maganda rin siguro if I do the same with mine. And so from an initial na 1 or 2 buildings na ginawa, ngayon, there are more than 12 na at no cost to the city. Okay. So nagkaroon ng change of perception Yes, and among the culture. building owners. Now that we remove the billboard that used to hide the architectural elements of these buildings, many said, wow, ganito pala ito kakaganda. Bagamat nakabangon na ang lungsod mula sa kinasadlakang problema, nakatuon daw ang pansin nito sa planong mas pangmatagalan ang pagiging pangunahing livable city sa buong bansa. Una na riyan ang pagsasaayos ng relokasyon. And informal settlers move
to a site which we now call the Iloilo River Plains Subdivision. What we want to have was to uplift the lives of these homeless people. For 99 years, they don't have to pay anything because it's under usufruct agreement. And they're living inside the subdivision with an integrated school inside, with health facilities, and even daycare amenities are all found inside the subdivision, and it is within the city of Iloilo. Pinaghandaan na rin ng lungsod ang paglobo ng populasyon at komersyo, ang planned city extension kung saan naghahanap ng mga distrito at bayang maaambunan ng kaunlaran mula sa infrastruktura hanggang sa maayos na mga daan. It's a concept na inintroduce ng UN Habitat for several cities in the Philippines. One being the city of Iloilo. And through careful planning in Haro, there is a planned city extension that now lays out yung roads na what we feel should be the actual na dimensions and distancing. And then, network of green urban spaces. So parang walkable na siya. Very much walkable. Okay. Integrating the law for open space. At sa tulong ng kanilang comprehensive land use plan, nakalinya na rin sa kanilang plano ang pagsasaayos ng ilang lugar gaya ng Fort San Pedro at Sunburst Park. Samantala, ang dating city slaughterhouse ay planong gawing rivercraft pavilion para sa turismo at transportasyon. Planong isinali at nagwagi ng unang pwesto sa Livable Cities Design Challenge ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Meeting Venue category ng National Competitiveness Council. At kahapon sa kauna-unahang pagdiriwang ng Independence Day celebration ni Pangulong Aquino sa Visayas, pinasinayanan niya ang ilan sa mga proyektong itinaguyod ng lungsod. Simula kahapon nakatuon na ang mga mata ng Pilipinas at buong mundo sa syudad ng Iloilo na sa maiksing panahong iginugol nito sa pagpapalit bihis. Hindi nito nalimutan ang mayamang kasaysayan na sinisimbolo ng magagarang gusali at bukas na spasyo para yakapin ang kaunlaran. Anong reaction mo pag sinasabi na, kaya nyo naman nagagawa yan? Dahil kumpara naman sa Metro Manila, maliit lang kayo at maliit lang ang populasyon. We got a lot of help, not only from the national government, but also from the citizens. A lot is also coming from the private sector. 5 years from now, where is Iloilo? 5 years from now, Iloilo City is going to complete its vision to be a premier city. Maraming maaring matutunan ng Metro Manila sa karanasan ng Iloilo City na ang kaunlaran ay nagsisimula sa pagbabago hindi lang sa pisikal na aspeto kundi pati sa pagsasantabi ng personal na interes ng mga politiko. Dahil ang makita, mahawakan o magamit ang bawat bunga ng kaunlaran ay sapat na para baguhin ang pananaw at makuha ang loob ng mga mamamayan. Hangin, lupa, puno na malaya. Pero masisimentohan lang ang tunay na pagbabagong bis ng isang lungsod kung matataguyod ang mga proyekto sa pamamahalang hindi ningas kugon. Mula dito sa Iloilo City, ako po si JC Sora Orense para sa Kaya. Katatuwang ng iyong tinatapakan. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.